Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ang isang piraso ng tirang lechon na muntik ng itapon sa basurahan. Ito ang realidad na pilit kong tinatakasan. Ang katotohanan sa loob ng mansyong ito. Mas mahalaga pa ang buhay ng mga mamahaling aso ni na Mrs. Tan kaysa sa akin. Pero higit sa gutom na kumukalam sa sikmura ko, ang takot na bumabalot sa puso ko ang talagang pumapatay sa akin ng paunti-unti. Alam ko ang sikreto ng bahay na ito. Alam ko kung bakit biglang nawala si Fatima, ang kasambahay na pinalitan ko. At sa tuwing tinititigan ako ni Mr. Tan, pakiramdam ko ay binibilang na rin niya ang mga araw ko. Mabilis kong isinubo ang malamig na laman ng baboy. Walang lasa, puno ng sebo. Pero kailangan ko ito. Kailangan kong magkaroon ng lakas. Dahil ngayong gabi, sa gitna ng marangyang kasiyahan sa itaas, magbabago ang lahat. Tatakas ako o mamamatay ako na sinusubukan. Napatalon ako nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Ang matinis na boses ni Mrs. Tan ay parang latigo na humahampas sa hangin. "Annalyn, ano na naman ang ginagawa mo dyan? Tulala ka na naman." Sigaw niya habang inaayos ang kanyang makintab na hikaw na mas mahal pa siguro sa buhay ng buong pamilya ko. "Sorry po, ma'am." Mabilis kong sagot habang pinupunasan ng mantika sa gilid ng aking labi gamit ang likod ng aking palad. "Inaayos ko lang po ang mga wine glass. Bilisan mo! Ang daming bisita sa taas. Kapag may nakita akong mantsa sa baso, ibabawas ko yan sa sweldo mo. At huwag kang tatanga-tanga sa harap ng mga investors ni Sir. Naiintindihan mo?" "Opo, ma'am." Tumalikod siya at lumabas. Iniwan ang amoy ng matapang na pabango na humahalo sa amoy ng mantika at dishwashing liquid. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang tray ng mga baso. Mabigat. Pero mas mabigat ang nararamdaman ko sa bulsa ng aking apron. Ang cellphone ko. Tumunog ito ng isang beses. Isang vibrate lang, pero parang kulog sa pandinig ko. Nagtago ako sa likod ng malaking refrigerator. Si Nanay. Sinagot ko ito ng pabulong. "Nay, napatawag ka?" "Annalyn." Ang boses ni Nanay ay basag. Agad akong kinabahan. "Yung padala mo kahapon, kulang na kulang." Napapikit ako. Ipinadala ko na ang lahat. Wala akong itinira, kahit 5 para sa sarili ko. "Nay, yan lang po ang kaya ko." Binawasan na naman po ni Ma'am ang sweldo ko dahil daw sa nasirang plato, kahit hindi naman ako ang nakabasag. "Pero anak," humagulgol na si Nanay. Sa background narinig ko ang kalabog sa pinto ng bahay namin sa probinsya. Narinig ko ang boses ng isang lalaki, sumisigaw, naniningil. Nandito na naman sila. Kukunin daw nila ang maliit na lupa natin kapag hindi tayo nakabayad ngayong linggo. At ang kapatid mo, kailangan na ng gamot. Ang mga luha ay nagsimulang uminit sa gilid ng mga mata ko. Ang sakit, ang bigat. Nandito ako sa Singapore, naglilinis ng dumi ng iba, nagtitiis na tratuhin na parang hayop, pero hindi pa rin sapat. "Gagawa po ako ng paraan, Nay." Bulong ko, kahit hindi ko alam kung paano. Pangako. Ibinaba ko ang telepono bago pa ako tuluyang humagulgol. Napatingin ako sa aking refleksyon sa stainless na pinto ng ref payat. Maputla. Ang mga mata ko ay may lalim na parang walang katapusan. Hindi na ito pwede. Kinuha ko ang isang maliit na bagay mula sa ilalim ng aking unan sa maliit na stockroom na nagsisilbing kwarto ko. Isang lumang panyo. Ito ang naiwan ni Fatima. May nakabordang pangalan dito at isang maliit na mantsa ng dugo sa gilid. Ito ang alas ko. At ito rin ang maaring magpahamak sa akin. Umakyat ako sa main hall. Ang liwanag ng chandelier ay nakakasilaw. Ang tunog ng piano at tawanan ng mga mayayaman ay parang insulto sa kumakalam kong sikmura. Nakauniforme ako ng itim at puti. Invisible ako sa kanila. Isa lang akong anino na nag-aabot ng champagne at kumukuha ng mga walang laman na plato.
Naglakad ako sa gitna ng dagat ng mga mamahaling gown at tuxedo. Hinanap ng mga mata ko ang exit. May 2 gwardya sa main door. Imposible. Sa garden door may mga CCTV. At alam kong laging nakabantay si Mr. Tan sa mga monitor sa opisina niya kapag ganitong may party. Paano ako makakalabas? Habang nag-aalok ako ng hors d'oeuvres, naramdaman ko ang isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Hindi ito yung tingin na mapanghusga gaya ni Mrs. Tan. Hindi rin ito yung tingin na manyakis gaya ng ilang lasing na bisita. Ito ay tingin na nanunuri, matalim. Lumingon ako ng bahagya. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, tisoy, at may aura na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Nakasuot siya ng navy blue na suit na halatang sadya ang pagkakagawa. Walter Barossa. Nakita ko na siya sa mga magazine na nakakalat sa sala. Ang CEO ng Barossa Holdings, ang tinaguriang Prince of Real Estate ng Pilipinas at Singapore. Balita ko, cold-hearted daw ito. Walang pakialam sa damdamin ng iba. Pero bakit siya nakatingin sa akin? Nagtagpo ang mga mata namin. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras. Nakita niya ba ang takot ko? O may nakita siyang iba? Biglang lumapit si Mr. Tan kay Walter. Tumatawa ng malakas. Tinapik ito sa balikat. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng panga ni Walter. Hindi siya komportable. O baka, galit siya? Isang ideya ang pumasok sa utak ko. Isang baliw, delikado, at desperadong ideya. Kung aalis ako ng mag-isa, huhulihin nila ako. Ibabalik nila ako sa basement at baka hindi na ako makita ng kahit sino muli. Pero kung aalis ako, kasama ang isang taong makapangyarihan, isang taong hindi nila pwedeng pigilan. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Bulong ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang panyo ni Fatima sa aking bulsa. Ito na. Naglakad ako papunta sa kinaroroonan ni na Mr. Tan at Walter. Bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng bubog. Sir Walter, bati ni Mr. Tan, halatang nagpapalakas. Itong project natin sa Taguig, sisiguraduhin kong hindi ko na siya pinatapos. Sadyang binunggo ko ang braso ni Walter habang dumadaan ako, dahilan para matapon ng kaunti ang hawak niyang inumin. Oh my God! Sorry po, sir! Sigaw ko. Sapat para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Tanga ka talaga. Sigaw agad ni Mr. Tan. Akmang hahawakan ako sa braso para kaladkarin paalis. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Lumayas ka sa harap ko. Ito na ang pagkakataon. Sa halip na yumuko at magmakaawa gaya ng palagi kong ginagawa, tumingin ako ng diretso kay Walter. Sa mabilis na galaw, pasimple kong isinuksok ang panyo ni Fatima sa bulsa ng kanyang mamahaling coat. Naramdaman ko ang pagtataka sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kamay ko. Pagkatapos, ginawa ko ang pinakamalaking sugal ng buhay ko. Kumapit ako sa braso ni Walter. Mahigpit. Yung tipong kuko na lang ang hindi bumaon sa tela ng suit niya. Tumingala ako sa kanya at pinalitan ko ang takot sa mukha ko ng isang pilit na ngiti. Hon, kanina pa kita hinihintay. Sabi ko sa malakas na boses. Ang boses ko ay matatag, kahit nanginginig ang tuhod ko. Sabi mo aalis na tayo? Masama na ang pakiramdam ko. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Tan. Ang mga bisita sa paligid ay natahimik. Ang musika ay parang biglang humina. Tumingin si Walter sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Ang kilay niya ay nagsalubong. Bubuka na sana ang bibig niya para itanggi ako. Para sabihing baliw ako. Pinisil ko ang braso niya. Isang senyales. Isang pakiusap. Sakyan mo to. Parang awa mo na. Sino ka? Magsisimula na sana si Mr. Tan. Ah, yes! Biglang nagsalita si Walter. Ang boses niya ay malalim, baritono, at puno ng otoridad. Hindi niya tinanggal ang tingin niya sa akin. Sorry, Mr. Tan. My fiancé is not feeling well. We need to go.
Fiancé. Parang bombang sumabog ang salitang yon sa gitna ng party. Mrs. Tan ay napahawak sa kanyang perlas. Si Mr. Tan ay parang na-stroke sa kinatatayuan. Fiancé? Utal ni Mr. Tan. Pero katulong namin siya. Ex-maid. Mabilis na sagot ni Walter. At bago pa makahuma ang sinuman, hinawakan niya ako sa bewang. Ang hawak niya ay mainit, pero may diin. Let's go, Annalyn. Alam niya ang pangalan ko? Paano? Wala akong nameplate. Wala nang oras para mag-isip. Naglakad kami palabas. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay parang hakbang palayo sa impyerno. Nang makalampas kami sa mga gwardya, hindi sila nakakibo dahil kasama ko ang isang VIP. Dire-diretso kami sa valet parking. Isang itim na luxury car ang huminto sa harap namin. Pinagbuksan ako ni Walter ng pinto. Para kaming magkasintahan na nagmamadaling umalis. Pero sa sandaling sumara ang pinto ng kotse at umandar kami palayo sa mansyon ng mga Tan, nagbago ang hangin. Nawala ang fiancé act. Binitawan niya ako agad na parang napaso siya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakabibingi. Rinig ko lang ang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ko. Ligtas na ba ako? Tumingin ako sa side mirror. Wala nang sumusunod. Humarap sa akin si Walter. Ang mukha niya ay seryoso, madilim, at nakakatakot. Kinuha niya ang panyo na isinuksok ko sa bulsa niya. Tinitigan niya ito sandali bago tumingin sa akin ng matalim. Now, sabi niya sa Ingles. Ang boses ay malamig pa sa aircon ng sasakyan. Ipaliwanag mo kung bakit hindi kita dapat ihulog ngayon din sa pinakamalapit na police station dahil sa ginawa mong eksena. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko, pero hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil sa adrenaline ng ginawa ko. Alam kong wala na akong babalikan. Wala nang atrasan ito. Tinitigan ko siya sa mata. Inipon ko ang lahat ng tapang na natitira sa pagkatao ko. Bitawan mo ako at sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng Pasko, Walter Barossa. Madiin kong sabi, kahit na ang totoo ay gusto ko nang himatayin. Kailangan mo akong pakasalan o malalagot tayong dalawa. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang walang bahid ng tuwa, kundi puno ng pagkamangha sa lakas ng loob ng babaeng ito. Sa kulungan, inulit ko ang sinabi niya, habang ang mga mata ko ay nakatutok sa kalsada, pero ang isip ko ay tumatakbo ng mabilis. Miss, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Isang tawag ko lang sa commissioner, baka ikaw ang hindi nasikatag sa araw. Tiningnan ko siya sa rearview mirror. Nanginginig pa rin siya. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa kanyang lap. Namumuti ang mga knuckles. Pero ang mga mata niya, ang mga matang iyon na kanina lang ay puno ng takot, ngayon ay nagliliyab. Alam ko ang ginagawa ng mga Tan. Madiin niyang sagot. At alam kong may dahilan kung bakit nandoon ka sa party, kahit na alam ng lahat na magkaaway ang kumpanya niyo sa negosyo. Nakita ko ang tingin mo sa kanila, Sir Walter. Hindi ka pumunta doon para makipagkaibigan. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Matalino, hindi lang siya basta katulong na desperada. May alam siya. Muli kong dinampot ang panyo na inilagay niya sa bulsa ko kanina. Ang lumang panyo na may bordang FS, Fatima Salgado. Ang pangalan ng tiyahin ko na ilang taon nang nawawala. Ang dating OFW na nagtrabaho rin sa mga Tan bago biglang naglaho ng parang bula. Ito ang ebidensyang matagal ko nang hinihintay. At ang babaeng ito ang susi. Anong pangalan mo? Tanong ko. Mas kalmado na ngayon. Annalyn, sagot niya. Medyo humupa ang tapang sa boses pero nandoon pa rin ang determinasyon. Annalyn Santos. Well, Annalyn Santos, sabi ko habang iniliko ang sasakyan papasok sa driveway ng Shangri-La Hotel imbes na sa police station. Congratulations! Mukhang engaged na tayo. Nakita ko ang gulat sa mukha niya nang huminto kami sa harap ng hotel. Ang mga valet attendant ay mabilis na lumapit.
Bakit dito?" Utal niya. "Wala akong pambayad dito." "Huwag kang mag-alala. Charge to experience." Sagot ko ng walang emosyon. Pagpasok namin sa suite, nanliit siya. Ang kwarto ay mas malaki pa siguro sa buong bahay nila sa Pilipinas. May view ito ng Marina Bay Sands at ang sahig ay gawa sa makintab na marmol. Nanatili siya sa may pinto, tila takot na madumihan ang carpet sa suot niyang lumang uniforme ng katulong. Hinubad ko ang coat ko at inihagis sa sofa. Kinuha ko ang telepono at umorder ng room service. Lahat ng pwedeng orderin. Steak, pasta, kanin, soup. "Umupo ka," utos ko. Umupo siya sa dulo ng sofa, parang isang bata na takot mapagalitan. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya. "Pwede mo naman akong ibigay sa pulis." Humarap ako sa kanya habang niluluwagan ang aking kurbata. "Dahil kailangan kita. At kailangan mo ako. Simple lang, Annalyn. Business transaction. Gusto mong makalaya sa mga tan. Gusto ko naman malaman ang lahat ng baho nila. Quits lang." Hindi ko sinabi ang tungkol kay Tita Fatima. Hindi pa. Hindi ako nagtitiwala sa kanya ng lubusan. Sa mundo ko, ang tiwala ay isang kahinaan. Dumating ang pagkain. Amoy na amoy ang aroma ng bagong lutong steak at garlic rice. Nakita ko ang paglunok niya. Ang tingin niya ay nakapako sa pagkain, parang nahihiyang galawin ito. "Kumain ka na," sabi ko, at binuksan ko ang bote ng tubig para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Kumuha siya ng kutsara. Noong una, parang tinitikman niya lang. Pero nang malasahan niya ang pagkain, nawala ang lahat ng hiya. Kumain siya ng mabilis. Sunod-sunod na subo. Halatang gutom na gutom. May tumulong luha sa pisngi niya habang nanginunguya ang karne. Pero hindi siya tumigil. Napatigil ako sa pag-inom ng wine. Ilang araw na ba siyang hindi kumakain? Anong klase ng demonyo ang mga tan para gawin ito sa isang tao? Sa likod ng pagiging matapang niya kanina sa kotse, nakita ko ngayon ang isang babaeng basag na basag. Isang babaeng ginawa ang lahat para lang mabuhay. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Isang pamilyar na kirot. Naalala ko si Tita Fatima. Ganito rin ba ang dinanas niya? Tumayo ako at tumalikod. Hindi ko kayang panoorin ang desperasyon niya. Nagpunta ako sa veranda at sinindihan ang sigarilyo ko. Kahit na matagal na akong tumigil. Pagbalik ko sa loob makalipas ang kalahating oras, tulog na siya. Nakatulog siya sa sofa, nakaupo pa rin. Ang ulo ay nakasandal sa sandalan. Ang mga plato ay simot. Kumuha ako ng kumot sa kwarto at dahan-dahan siyang kinumutan. Napakabata pa ng mukha niya kapag natutulog, walang bahid ng takot. Kinuha ko ulit ang panyo mula sa bulsa ko. Tinitigan ko ang mantsa ng dugo sa gilid nito. Lumana ang dugo, pero nandoon pa rin ang kwento. Kung alam lang ni Annalyn na hindi ko siya pinakasalan para iligtas siya, gagamitin ko siya. Siya ang magiging pain ko para mapabagsak ang mga tan at malaman ang katotohanan sa nangyari sa tiyahin ko. Pero habang pinagmamasdan ko ang mahimbing niyang tulog, may kung anong bumabagabag sa isip ko. Ang sabi niya kanina, malalagot tayong dalawa. Bumulong ako sa hangin. Sino ka ba talaga, Annalyn? Hindi lang kalayaan ang hinahanap mo. May mas malaking apoy sa mga mata mo na hindi ko pa naiintindihan. Pinatay ko ang ilaw. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa mga ilaw ng syudad sa labas. At ang anino ng aming kasunduan na nagsisimula pa lang lamunin kaming dalawa. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan. Sa bahay ng mga tan, ang umaga ay laging nagsisimula sa sigaw, sa kalabog ng mga kaldero, at sa takot na baka may nakalimutan akong linisin. Pero dito sa penthouse ni Walter, ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili kong paghinga. Nakatayo ako sa gitna ng kusina na mas malaki pa sa buong barangay namin sa probinsya. Ang mga kagamitan ay gawa sa silver at mamahaling bato. Kusa kong kinuha ang sponge at dishwashing liquid.
Sanay ang katawan ko sa trabaho. Kusang gumagalaw ang mga kamay ko para maghugas, magpunas, magligpit. Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang silbi ko. Anong ginagawa mo? Muntik ko nang mabitawan ang basong hawak ko. Nasa pintuan ng kusina si Walter, nakasuot ng puting long sleeves na nakatupi hanggang siko. Gulo ang buhok niya at halatang kakagising lang, pero bakit parang ang gwapo pa rin niya tingnan? Ah, sir, naghuhugas lang po ako ng... Stop it! Putol niya agad. Lumapit siya at kinuha ang sponge mula sa kamay ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka nakatulong. Ikaw na ang fiancé ni Walter Barosa. At ang mga fiancé, hindi naguhugas ng pinggan. Napayuko ako. Sorry po, sir. Hindi lang ako sanay na walang ginagawa. Pakiramdam ko, wala akong kwenta kapag nakaupo lang. Bumuntong hininga siya. Hinawakan niya ang baba ko at inangat ang mukha ko para tumingin sa kanya. Makinig ka, Annalyn. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang trabaho mo ay magmukhang masaya, maganda, at mahal na mahal ako. Yan ang trabaho mo. Naiintindihan mo? Tumango ako. Kahit na sa loob-loob ko, gusto kong itanong kung paano ko gagawin. Yon gayong ang puso ko ay punong-puno ng pag-aalala para sa nanay ko. Good. Magbihis ka. Aalis tayo. Kailangan nating bumili ng mga damit na babagay sa magiging Mrs. Barosa. Ang sumunod na mga oras ay parang panaginip na ayaw kong magising. Dinala ako ni Walter sa isang exclusive boutique sa Orchard Road. Ang mga presyo sa tag ng damit ay katumbas na ng sweldo ko sa loob ng 5 taon. Hiyang-hiya ako habang sinusukatan ako ng mga sales lady na panay ang papuri sa akin. Pero alam kong sa isip nila ay hinuhusgahan nila ang gasgas kong mga kamay. Habang sinusukat ko ang isang kulay cream na dress, biglang bumukas ang pinto ng fitting room area. So, totoo nga ang chismis. Napalingon ako. Isang babaeng napakaganda, balot ng mamahaling alahas, at may tindig na parang reyna ang nakatayo sa harap ko. Si Regina, kilala ko siya sa mga magazine, ang ex-girlfriend ni Walter at anak ng isang senator. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi puno ng awa, yung uri ng awa na nakakainsulto. So ito yon? Baling niya kay Walter na nasa likod niya. Walter, darling, alam kong bored ka sa buhay mo, pero ang mamulot ng stray cat, that's a new low, even for you. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Gusto kong magtago. Gusto kong hubarin ang mamahaling damit at tumakbo pabalik sa kusina kung saan ako nababagay. Pero naramdaman ko ang kamay ni Walter sa bewang ko. Mainit. Matatag. She's not a stray cat, Regina. She's the woman I'm going to marry. So watch your mouth. Seryosong sagot ni Walter. Ang boses niya ay may talim na nagpatigil kay Regina. Tumawa ng mapakla si Regina. Lumapit siya sa akin ng sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang mahal niyang pabango. Good luck, Inday. Bulong niya sa tenga ko. Ang mundo namin ay hindi para sa mga mahihinang loob. Kakainin ka ng buhay dito. At kapag nagsawa na si Walter sa charity project niya, saan ka pupulutin? Umalis siya na parang walang nangyari. Iniwan akong nanginginig sa galit at hiya. Pero sa halip na umiyak, may ibang nabuhay sa loob ko. Galit. Bakit ba ang tingin nila sa aming mga OFW basura? Tao rin naman kami, nagmamahal, nasasaktan. Tumingin ako kay Walter. Bibilin ko tong dress na tato at pati na rin yung sapatos na pula. Napangiti si Walter ng bahagya. That's the spirit. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Masyadong malambot ang kama. Masyadong tahimik. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Nakita kong may ilaw pa sa opisina ni Walter sa dulo ng hallway. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Dahan-dahan akong lumapit. Nakaupo si Walter sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga folder at dokumento. Hindi siya mukhang negosyanteng nagbibilang ng pera.
Mukha siyang detective na may hinahanap na sagot. May hawak siyang litrato. Dahil sa liwanag ng lamp, naaninag ko ang mukha sa litrato. Isang babae, nakangiti. At sa leeg ng babae, may nakapulupot na panyo. Ang panyong ibinigay ko kay Walter. Ang panyo ni Fatima. Biglang kumabog ang dibdib ko. Bakit may litrato siya ni Fatima? Akala ko ba tinulungan niya ako dahil gusto niyang inisin ang mga tan? May binuksan siyang drawer at inilabas ang isang baril. Sandali niya itong tinitigan bago ibinalik sa lalagyan. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsinghap. Hindi lang ito simpleng kasal-kasalan. May giyera siyang pinaghahandaan. At hindi ko alam kung kakampi ba niya ako o bala na isusubo niya sa kanyon. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa kwarto ko. Pagkasara ko ng pinto, umilaw ang bago kong cellphone na bigay ni Walter. Unknown number. Nanginginig kong binuksan ang mensahe. Alam ko ang ginawa mo sa bahay ni Mrs. Tan. Alam ko kung ano ang nakita mo nung gabing nawala si Fatima. Walang kasal ang makapagliligtas sa'yo. Bumalik ka na lang sa Pilipinas kung ayaw mong masunog ang lihim mo. Nabitawan ko ang cellphone. Alam nila. Sinundan nila ako. Sa akalang ligtas na ako sa piling ni Walter, parang mas lalo lang akong nalapit sa hukay. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang script. Noong una, malinaw ang usapan. Isang kasunduan para sa kanya at isang misyon para sa akin. Pero habang nakaupo kami sa harap ng mahabang hapagkainan kasama ang mga tiyuhin at tiyahin ko, naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nila kay Annalyn. So iha, panimula ni Tito Robert habang hinihiwa ang kanyang steak. Magkano ang allowance na ibinibigay sa'yo ni Walter? Siguradong mas malaki yan kumpara sa sweldo mo sa paglilinis ng banyo, hindi ba? Natahimik ang buong mesa. Narinig ko ang mahinang pagkalansing ng tinidor ni Annalyn sa kanyang plato. Nakayuko siya. Pilit itinatago ang pamumula ng kanyang mukha. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa napkin na nasa kanyang hita. Dati, wala akong pakialam sa sasabihin ng pamilya ko. Sanay na ako sa pangmamata nila. Pero ngayong gabi, parang gusto kong ibalibag ang lamesa. Tito Robert, tawag ko. Ang boses ko ay kalmado, pero may talim na nagpatigil sa pagnguya ng lahat. Huwag mong kausapin ang fiancé ko na parang empleyado siya. Kung nandito lang kayo, para insultuhin siya, pwede na kayong umalis sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Tito Robert. Walter, nagbibiro lang ako. Masyado ka namang seryoso. Seryoso ako. Madiin kong sagot. Inabot ko ang kamay ni Annalyn sa ilalim ng mesa at hinawakan ito ng mahigpit. Ang lamig ng kamay niya ay unti-unting uminit sa palad ko. Si Annalyn ang babaeng pinili ko. Hindi dahil sa kung ano ang trabaho niya dati, kundi dahil sa kung sino siya. At kung hindi niyo siya kayang respetuhin, hindi niyo rin ako kailangang respetuhin. Tumingin sa akin si Annalyn. Ang mga mata niya ay nagniningning, puno ng gulat at pasasalamat. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko na isa lang itong palabas. Gusto ko siyang protektahan. Gusto kong ako ang maging pader sa pagitan niya at ng mundong pilit siyang ibinababa. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso kami sa annual charity gala ng kumpanya. Ito ang tunay na pagsubok. Daan-daang kamera, mga business partners, at syempre, ang mga espiya ng pamilyang Tan na siguradong nakamasid. Napakaganda ni Annalyn ngayong gabi. Ang suot niyang pulang gown ay bumagay sa kayumanggi niyang balat. Pero ramdam ko ang panginginig niya habang naglalakad kami sa red carpet. Hingang malalim. Bulong ko sa kanya habang nakakapit siya sa braso ko. Huwag kang tumingin sa mga flash. Tumingin ka lang sa akin. Tumango siya at tumingin sa mga mata ko. Sa gitna ng kaguluhan, parang kaming dalawa lang ang tao. Pag-akyat namin sa stage para sa toast, nagsimulang sumigaw ang crowd. Kiss! 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 Natigilan si Annalyn. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan.
Ito na ang parteng pinag-usapan namin. Just a peck on the lips. For the show. Lumapit ako sa kanya. Inilagay ko ang kamay ko sa bewang niya at ang isa sa pisngi niya. Ang balat niya ay malambot. Mabango siya. Amoy, sampagwita at vanilla. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko. Pumikit siya. Nang maglapat ang aming mga labi, inasahan ko ang lamig. Inasahan ko ang awkwardness. Pero mali ako. Malambot ang mga labi niya. At may kuryenteng dumaloy mula sa labi ko pababa sa buong katawan ko. Ang dapat na mabilis na halik ay tumagal. 1 segundo. 2. 3. Hindi na ito para sa kamera. Hinila ko siya palapit. Mas mahigpit. Naramdaman ko ang pagtugon niya, ang mahina niyang paghawak sa batok ko. Nalunod ako sa kanya. Nawala ang ingay ng crowd, ang ilaw ng mga kamera. Ang tanging nararamdaman ko lang ay siya. Nang humiwalay kami, pareho kaming habol ang hininga. Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, puno ng pagkalito at kilig. Agad akong umiwas ng tingin. Damn it, Walter. Focus. Mabilis kaming umuwi. Tahimik ang biyahe pabalik sa penthouse. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa kaysa kanina. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin pagkatapos ng nangyari. Pagpasok namin sa unit, dumiretso agad siya sa kusina para uminom ng tubig. Halatang iniiwasan niya ako. Kailangan kong ibalik ang focus ko. Kailangan kong alalahanin kung bakit ko ito ginagawa. Para kay Tita Fatima. Para sa ustisya. Naglakad ako papunta sa sala. Inilabas ko ang folder na kanina ko pa itinatago sa briefcase ko. Ito ang pain. Inilagay ko ang folder sa center table kung saan siguradong makikita niya ito. Nakasulat sa harap. Confidential, Fatima Salgado Case, Tan Family Connection. Masakit sa loob ko na gamitin siya, lalo na ngayong gabi, lalo na pagkatapos ng halik na yon na nagparamdam sa akin na buhay na ulit ako. Pero kailangan kong malaman ang nalalaman niya. Kailangan kong magsalita siya ng kusa. Lumabas si Annalyn galing sa kusina. Sir Walter, magpapahinga na po. Napatigil siya nang makita ako. Akmang yayakapin ko sana siya. Gusto kong sabihin na, sorry, natotoo yung halik na hindi ko sinasadyang mahulog. Pero umatras siya. Ang mga mata niya ay dumako sa mesa. Sa folder. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa hiya, naging gulat at napalitan ng takot at hinala. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga litrato ng tiyahin ko. Ang mga police report na ako mismo ang nagpaimbestiga. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng kislap, ngayon ay puno na ng pagdududa. Kaya pala, bulong niya, ang boses ay basag. May plano ka talaga sa akin, Sir Walter. Hindi lang pala ako ang may lihim. Nakatayo lang ako doon. Hindi makagalaw. Gusto kong magpaliwanag, pero paano mo ipapaliwanag ang katotohanan na hindi masakit? Annalyn, let me explain. Hakbang ko palapit. Huwag. Sigaw niya habang yakap-yakap ang folder sa dibdib niya na parang kalasag. Akala ko iba ka sa kanila. Akala ko kakampi kita. Ang sakit ng tingin niya ay tumagos sa akin. Mas masakit pa kaysa sa anumang suntok. Sa gabing natikman ko ang langit sa mga labi niya, ito rin ang gabi na hinila ko siya pabalik sa impyerno ng kanyang nakaraan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang folder na hawak ko ay parang naging tingga sa bigat. Binasa ko ulit ang unang pahina. Operation. Tan Family. Target. Justice for Fatima Salgado. Asset. Annalyn Santos. Asset. Isang kasangkapan. Isang gamit. Napaupo ako sa sahig. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga tuhod ko ay nanghina. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit ng katotohanan na sumampal sa akin. Akala ko, swerte ako. Akala ko,
Si Walter ang knight in shining armor na sumagip sa akin mula sa impyerno. Akala ko, yung halik namin kanina sa stage. Akala ko totoo. Akala ko, may nakita siyang halaga sa akin bilang tao, bilang babae. Pero hindi pala. Para sa kanya, isa lang akong susi para mabuksan ang baho ng mga Tan. Walang pinagkaiba si Walter kay Mr. Tan. Pareho lang silang mayaman na ginagamit ang mga katulad ko para makuha ang gusto nila. Annalyn, please, let me explain. Napaangat ako ng tingin. Nakatayo si Walter sa harap ko. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Pero sa paningin ko ngayon, isa na lang itong maskara. Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Inihagis ko ang folder sa dibdib niya. Lumipad ang mga papel sa ere, parang confetti ng aming peking relasyon. Explain? Ano pa ang i-explain mo, Sir Walter? Na kaya ka nandoon sa party ay dahil inaabangan mo ako. Na kaya mo ako pinakasalan ay para maging espiya mo. Si Fatima. Humakbang siya palapit, pero umatras ako. Si Fatima Salgado. Tita ko siya. Kapatid siya ng nanay ko. Siya ang nagpalaki sa akin noong busy ang parents ko sa negosyo. Nawala siya sa poder ng mga Tan at walang ginawa ang mga pulis. Ikaw lang ang pag-asa ko, Annalyn. Natigilan ako. Tita niya si Fatima, ang may-ari ng panyong nasa bulsa ko. Sa isang iglap, naintindihan ko ang sakit niya. Naintindihan ko ang desperasyon niya. Pero hindi nito mapapawi ang sakit ng ginawa niya sa akin. Naiintindihan ko ang hustisya, Walter. Sabi ko, ang boses ko ay basag, pero matatag. Pero hindi mo naintindihan ang pakiramdam ng isang tulad ko. Ang pakiramdam na akala mo ay nakatakas ka na, yun pala ay inilipat ka lang sa ibang kulungan. Pinaniwala mo ako na ligtas ako sa'yo. Pinaniwala mo ako na mahalaga ako. Tinignan ko siya sa mata. Gusto kong makita niya ang pagkawasak ko. Ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang gutom ko. At ang pinakamasakit, ginamit mo ang puso ko. Annalyn, totoo ang nararamdaman ko. Yung halik kanina, tama na. Sigaw ko. Ayoko nang makarinig ng script galing sa'yo. Tapos na ang palabas. Tumakbo ako papasok sa kwat. Kinuha ko ang maliit kong bag. Wala akong masyadong gamit. Iniwan ko ang mga mamahaling damit na binili niya. Iniwan ko ang sapatos. Isinuot ko ulit ang luma kong t-shirt at maong. Paglabas ko, nakaharang siya sa pinto. Saan ka pupunta? Delikado sa labas. Hahanapin ka ng mga Tan. Mas gugustuhin ko pang makipagsapalaran sa labas kaysa manatili sa bahay ng isang taong tingin sa akin ay asset lang. Doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Totoong takot. Annalyn, please. Nilagpasan ko siya. Hindi ako lumingon dahil alam kong kapag lumingon ako, baka mapatawad ko siya. At sa ngayon, ang galit lang ang nagpapatayo sa akin. Paglabas ko ng building, sinalubong ako ng malakas na ulan. Walang payong, walang pera, walang direksyon. Naglakad ako sa basang kalsada ng Singapore. Ang lamig ay tumatagos sa buto ko. Pero manhid na ako. Saan ako pupunta? Wala akong passport. Nasa mga Tan pa rin ito. Wala akong matatawagan. Tumunog ang cellphone na hawak ko. Ang cellphone na bigay ni Walter na nakalimutan kong iwan. Nag-alinlangan ako. Baka si Walter. Baka humihingi siya ng tawad. Pero pagtingin ko sa screen, unknown number. Sinagot ko ito. Hello? Hello, Inday? Nanlamig ang buong katawan ko. Ang boses na yon, matinis, mapang-uyam, Mrs. Tan. Ma'am, bulong ko. Nasaan ka na? Tapos na ba ang playing house niyo ng boyfriend mong mayaman? Tumawa siya. Nakakakilabot. Check your messages. Nagpadala ako ng video. Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang message. Isang video. Madilim pero malinaw ang nakikita ko. Bahay namin sa probinsya. Nasa labas ang dalawang lalaking nakamotorsiklo, may hawak na malalaking bato. Si nanay, nakadungaw sa bintana, umiiyak.
Napahagulgol ako sa gitna ng kalsada. Napaluhod ako sa semento habang hinahampas ng ulan. Tumunog ulit ang phone. Nakita mo ba? Tanong ni Mrs. Tan. Ang boses niya ay parang ahas na bumubulong sa tenga ko. Isang salita ko lang, Annalyn. Isang utos ko lang. Mawawalan ka ng pamilyang babalikan. Parang awa niyo na po, ma'am. Pagmamakaawa ko sa telepono, kahit na mukha akong baliw na kinakausap ang hangin. Huwag niyo po silang sasaktan. Gagawin ko po ang lahat. Good girl! Alam kong masunurin ka. Narinig ko ang paghigop niya ng tsa sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Isang simpleng trabaho para makabawi ka sa ninakaw mong oras sa amin. At kapalit nito, hindi lang buhay ng nanay mo ang ililigtas ko, kundi pati na rin ang kalayaan mo. Pero kailangan mong bumalik sa akin. Ngayon na. Tumingin ako sa likod, sa mataas na building kung saan nandoon si Walter. Nandoon ang lalaking minahal ko sa maikling panahon, pero nanloko sa akin. Tumingin ako sa video ni nanay. Wala akong choice. Wala na akong kakampi. Pinunasan ko ang luha ko na humalo sa ulan. Tumayo ako. Opo, ma'am, sabi ko. At sa bawat salita ay parang namamatay ang isang parte ng pagkatao ko. Babalik na po ako. Sabihin ninyo lang kung ano ang gagawin ko. Basta wag ninyo lang sasaktan ang nanay ko. Magaling. Hihintayin kita sa lumang warehouse sa Tuas. Don't be late. Namamatay na ang ilaw ng pag-asa sa puso ko. Ang natitira na lang ay ang maitim na anino ng pagsuko. Ang lakas ng ulan sa labas ay tila nakikipagsabayan sa bagyong nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Kalat-kalat ang mga papel sa sahig, ang mga litrato ni Tita Fatima, ang mga police report, ang ebidensya ng aking obsesyon sa hustisya. Pero ang tanging hinahanap ng mga mata ko ay wala na. Annalyn, tawag ko. Kahit alam kong walang sasagot. Ang katahimikan ng penthouse ay masakit sa tenga. Dati, gusto ko ang katahimikan. Ito ang sanctuary ko mula sa ingay ng negosyo. Pero ngayon, ang kawalan ng presensya ni Annalyn, ang kawalan ng tunog ng kanyang mga yapak, ng amoy ng kanyang niluluto, ng mahinhin niyang tawa, ay parang pumapatay sa akin. Napatingin ako sa sofa kung saan siya natulog noong unang gabi. Gago ka, Walter? Gago ka. Hinawakan ko ang baso ng whiskey at ibinalibag ito sa pader. Nabasag ito ng malakas, kasabay ng pagbukas ng pinto ng elevator. Lumingon ako. Umaasang siya yon. Umaasang bumalik siya para sumbatan ako, para sampalin ako. Tatanggapin ko ang lahat, pero hindi siya si Annalyn. My God, Walter, nag-aamok ka na ba dahil lang sa isang katulong? Si Regina, nakatayo siya sa may pinto, suot ang isang eleganteng raincoat at may ngiting puno ng pangiinsulto. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Umalis ka dito, Regina. Wala ako sa mood. Hinarangan niya ako. Saan ka pupunta? Hahabulin mo siya? Walter, wake up! Ginamit mo siya, di ba? Yan ang sabi mo sa akin noon. She's just an asset. Bakit ka nagkakaganyan ngayon? Tinitigan ko siya. Sa mukha ni Regina, nakikita ko ang dati kong sarili. Malamig, mapaglaro, walang puso, at nasusuka ako. Mali ako! Sagot ko. Ang boses ko ay mababa, pero yumanig sa buong kwarto. Ginamit ko siya, oo. Pero sa proseso, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa'yo o sa kahit sinong babaeng nakilala ko. Kumunot ang noo ni Regina. At ano naman yon? Ang pagiging cheap niya? Ang tapang niya. Hakbang ko palapit sa kanya. Dahilan para mapaatras siya. Ang kakayahan niyang magmahal kahit na durog na siya. Ang puso niya, Regina, isang bagay na hindi mabibili ng pera mo. Namula si Regina sa galit. How dare you? Hindi mo alam ang pagmamahal, Regina. Ang nararamdaman ko kay Annalyn, totoo.
Hindi pera ang usapan dito, kundi kaluluwa. At kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tinabig ko siya at akmang lalabas na. Huli ka na, Walter! Sigaw niya. Natigilan ako. Ang kamay ko ay nakahawak sa siradura ng pinto. Dahan-dahan akong lumingon. Nakangiti si Regina, pero may luhang nangingilid sa mga mata niya. Luha ng isang babaeng natalo. Anong ibig mong sabihin? Tinawagan ko si Mrs. Tan kanina. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Sinabi ko sa kanya na peke ang kasal niyo. Sinabi ko na wala kang pakialam sa babaeng yon. Sinabi ko na mag-isa lang si Annalyn ngayon. Nanlaki ang mga mata ko. Ang dugo ko ay umakyat sa ulo ko. Sa isang iglap, gusto ko siyang saktan, pero wala ng oras. You monster, bulong ko. Tumakbo ako palabas. Sumakay ako sa kotse at pinaharurot ito. Binuksan ko ang tablet ko habang nagmamaneho. Salamat sa Diyos at paranoid ako. Nilagyan ko ng GPS tracker ang cellphone na ibinigay ko kay Annalyn. Isang pulang tuldok ang kumukurap sa mapa. Nasa Tuwas siya, sa industrial area, malayo sa syudad, malayo sa tao. Annalyn, please, wait for me. Dasal ko habang nilulusot ang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Ang speedometer ay pumapalo na ng 140,000 kph. Pagdating ko sa location, pinatay ko ang ilaw ng sasakyan. Isang lumang warehouse ang nasa harap ko. Madilim. Walang tao sa paligid kundi mga container van. Nakita ko ang isang itim na van na nakaparada sa gitna. Ang sasakyan ng mga tan. Bumaba ako ng kotse at tumakbo papunta sa likod ng mga drum. Ang ulan ay bumubuhos, parang gustong burahin ang lahat ng bakas namin. Doon, sa ilalim ng kaisa-isang gumaganang poste ng ilaw, nakita ko siya. Si Annalyn, basang-basa, nanginginig. Yakap-yakap ang sarili. Sa harap niya, nakatayo si Mr. Tan. May payong na hawak ng driver niya. Nakangisi ang demonyo. Gusto kong sumugod. Gusto kong basagin ang mukha ni Mr. Tan. Humakbang ako palabas ng pinagtataguan ko. Annalyn, sigaw ko. Ang boses ko ay nilulunod ngang kulog. Napalingon silang lahat. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Mr. Tan. Mr. Tan. Pero mas tumatak sa akin ang reaksyon ni Annalyn. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot. Pero nang makita niyang akmang tatakbo ako palapit, umiling siya ng mabilis. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang pinipigilan ako. Ang mga labi niya ay gumalaw, bumubulong ng isang salita na nabasa ko kahit malayo. Huwag! Hindi ko naintindihan. Bakit? Kaya ko siyang iligtas ngayon din. Pero biglang may inilabas na cellphone si Mr. Tan at ipinakita kay Annalyn. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Annalyn, ang pagsuko. May hawak silang alas laban sa kanya. Tinulak ni Mr. Tan si Annalyn papasok sa van. Napasunod na lang ako ng tingin habang isinasara ang pinto. Bago tuluyang sumara, lumingon si Mr. Tan sa direksyon ko. Alam niyang hindi ako makakalapit dahil may hawak silang alas. Ngumisi siya, isang ngangiting tagumpay. Huli ka na! Sigaw niya sa gitna ng ulan. Hindi mo na siya makukuha, Walter. Sa akin siya. Umugong ang makina ng van at mabilis itong umalis. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa at nag-iisa. Napaluhod ako sa putikan. Ang sigaw ko ay humalo sa kulog. Nawala siya. At sa pagkakataong ito, kasalanan ko ang lahat. Bumalik ako sa impyerno. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang dating Annalyn na nanginginig sa takot. Ang uniforme ko ay masikip. Ang hangin sa mansyon ay amoy luma at marangyang pabango na nakakasulasok, pero iba na ang tibok ng puso ko. Bilisan mo dyan! Sigaw ni Mrs. Tan mula sa sala. Akala mo ba porket naglaro kayo ng bahay-bahayan ng boyfriend mong mayaman ay senyorita ka na? Kaskasin mo ang sahig! Lumuhod ako at nagsimulang magpunas, pero ang mga mata ko ay hindi nakatingin sa sahig.
Nakatingin ako sa hallway papunta sa opisina ni Mr. Tan. Alam kong wala pa sila doon. Nasa beranda sila. Kausap ang abogado nila tungkol sa gulo sa party. Ito ang pagkakataon ko. Hindi ako bumalik dito para lang iligtas si nanay. Bumalik ako para tapusin ang sinimulan ni Tita Fatima. Dahan-dahan akong tumayo. Hinubad ko ang tsinelas ko para walang ingay. Mabilis akong tumakbo papunta sa opisina. Madilim sa loob. Amoy tabako. Binuksan ko ang ilaw ng flashlight ng cellphone na itinago ko sa ilalim ng aking palda. Saan? Saan nila itinatago? Ayon sa mga notes ni Walter sa folder na nakita ko, may blue ledger na binanggit si Tita Fatima sa huling sulat niya. Isang notebook na naglalaman ng lahat ng pangalan ng mga OFW na ibinebenta nila sa ibang sindikato. Hinalughog ko ang mga drawer. Wala. Puro bank statements lang. Tumingin ako sa bookshelf. May isang libro doon na kakaiba ang kapal ng alikabok kumpara sa iba. The Art of War. Hinila ko ito. Hindi ito libro. Isa itong hollow box na mukhang libro. Binuksan ko ito at muntik ko nang mabitawan ang flashlight. Isang asul na notebook at sa ibabaw nito ang kwintas na suot ni Tita Fatima sa litrato. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ko ang notebook. Mga pangalan, mga petsa, mga halaga ng pera, at sa huling pahina, ang sulat kamay ni Tita. Kung mababasa niyo ito, ibig sabihin patay na ako. Si Mr. Tan ang may gawa. Nahanap ko na ang boses ng mga nawawala. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sumabog ang liwanag mula sa hallway. Napapikit ako. Sabi ko na nga ba? Boses ni Mrs. Tan. Malamig. Walang emosyon. Nakatayo siya sa pinto. May hawak na baril. Sa likod niya nakangisi si Mr. Tamano. Masyado kang pakialamera, Annalyn. Sabi ni Mr. Tan habang naglalakad palapit. Gaya ng tita mo. Sayang. Maganda ka pa naman sana. Napaatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa bintana. Yakap-yakap ko ang notebook sa dibdib ko. Wala na kayong takas, sabi ko, kahit na nanginginig ang tuhod ko. Alam na ni Walter ang lahat. Tumawa si Mrs. Tan. Si Walter? Ang poor little rich boy na yon? Wala siyang magagawa dito. Itinutok niya ang baril sa akin. Ibigay mo sa akin yan. Huwag. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagkabasag ng salamin sa ibaba. Mga sigaw, kalabog ng mga mabibigat na bota. Pulis, walang kikilos. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Tan. Anong? Biglang bumukas ng padabog ang pinto ng opisina. Halos masira ang siradura. Annalyn? Si Walter. Dugwan ang labin niya, gulo ang buhok, at basang-basa ng ulan. Pero para siyang anghel ng katarungan na bumaba sa lupa. Kasama niya ang 3 pulis na nakatutok ang mga baril sa mag-asawa. Bitawan niyo siya, sigaw ni Walter. Ang boses niya ay yumanig sa buong kwarto. Natigilan si Mrs. Tan pero hindi niya ibinaba ang baril. Itinutok niya ito sa ulo ko. Isang galaw niyo, sasabog ang ulo ng babaeng to, sigaw ni Mrs. Tan. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang patak ng ulan sa bintana. Tumingin ako kay Walter. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagsusumamo. Huwag kang gagalaw, sabi ng mga mata niya. Pero nakita ko ang siwang. Nakita ko na nanginginig din ang kamay ni Mrs. Tan. Ito na. Ito na ang huling sugal. Walter! Sigaw ko. Sa isang mabilis na galaw, kinagat ko ang kamay ni Mrs. Tan. Aray! Napabitaw siya ng bahagya. Ginamit ko ang pagkakataong yon para ihagis ang notebook sa ere, papunta sa direksyon ni Walter. Salo! Parang slow motion ang lahat. Lumipad ang notebook. Tumalon si Walter para saluhin ito. Kasabay nito, pumutok ang baril ni Mrs. Tan. Bang! Napasigaw ako at napapikit. Inasahan ko ang sakit. Inasahan ko ang dugo. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, nakita kong nakadaga ng isang pulis kay Mrs. Tan.
Ang bala ay tumama sa kisame. Nasa sahig si Walter, yakap-yakap ang notebook na parang ginto. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngangiting puno ng ginhawa. Agad siyang tumakbo palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Nahuli ko na sila. Bulong niya sa buhok ko. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Pinusasa ng mga pulis si Mr. Tan. Huli na ang lahat para sa kanila. Ang ebidensya ay nasa kamay na natin. Pero habang hinihila ng mga pulis si Mrs. Tan palabas, tumigil siya sa tapat namin. Ang buhok niya ay gulo-gulo. Pero ang mukha niya ay nakakatakot pa rin. Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpatayo ng balahibo ko. Huwag kayong magpakasaya, sabi niya. Ang boses ay parang lason. Sa tingin niyo tapos na ito? Ang pagkamatay ng OFW na yon? Aksidente lang yon. Walang magpapatunay na pinatay namin siya. Lumapit siya ng kaunti kay Walter. Kahit na pinipigilan siya ng pulis. At ang kasal ninyong dalawa. Tanga ka ba, Walter? Alam ng lahat na peke yan. Imbalido. At ang mag-ina mo, Annalyn? Tumingin siya sa akin ng diretso. Tiyak kong may mangyayari sa kanila. Hindi lang kami ang kalaban nyo. Ang utang ng nanay mo? Naibenta na namin sa sindikato sa Manila. Good luck sa paghahanap sa kanila bago sila mawala. Tumawa siya ng malakas habang kinakaladkad siya palabas ng kwarto. Ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Iniiwan kaming dalawa ni Walter na nakatayo sa gitna ng tagumpay na biglang naging bangungot. Napahawak ako sa braso ni Walter. Anong gagawin natin? Tanong ko. Bumabalik ang takot. Hinawakan ni Walter ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dati. Lalaban tayo, sagot niya. Hindi pa tapos ang giyera. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon sa mansyon ng mga Tan. Pero parang sariwa pa rin ang lahat sa alaala ko. Nakatayo ako sa veranda ng penthouse ni Walter. Ang hangin ay presko, malayo sa amoy ng takot at luma na nakasanayan ko. Hawak ko ang cellphone ko. Nasa screen ang mukha ni nanay. Mataba na ang pisngi niya. Nakangiti na siya. At ang background niya ay hindi na ang madilim naming sala na puno ng pangamba, kundi ang maaliwalas naming bakuran na nasisikatan ng araw. Anak, sabi ni nanay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang luha niya ay luha ng tuwa. Dumating na yung mga papeles kanina. Sa atin na ulit ang lupa at yung mga lalaking nananakot sa atin. Hindi na sila bumalik simula noong pumunta dito ang mga tauhan ni Sir Walter. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang tinik na matagal nang nakabaon sa puso ko ay dahan-dahang natanggal. Wala ka ng utang, Nay, sagot ko, habang pinipigilan ang paghikbi. Malaya na tayo. Umuwi ka na, anak, pakiusap niya. Miss na miss ka na namin. Uuwi po ako, Nay. Pangako. Pero may kailangan pa akong tapusin dito. Ibinaba ko ang tawag nang maramdaman ko ang presensya ni Walter sa likod ko. Humarap ako sa kanya. Ibang-iba na ang Walter na nakikita ko ngayon. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Nakuha na namin ang hustisya para kay Tita Fatima. Ang Blue Ledger na nakuha namin ay naging susi para mabuwag hindi lang ang operasyon ng mga Tan, kundi pati na rin ang koneksyon nila sa sindikato. Pero may isang bagay pa ring hindi namin napapag-usapan. Ang kami. Ang kasal-kasalan namin ay tapos na. Nagawa na ang misyon. Wala na akong dahilan para manatili dito. At wala na rin siyang dahilan para kupkupin ako. Aalis ka na ba? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina. Parang takot marinig ang sagot. Tumungo ako. Tapos na ang trabaho ko, Walter. Ligtas na ang pamilya ko. Nabilanggo na ang mga pumatay sa tita mo. Wala na tayong kontrata. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang mga kamay na dati ay gasgas sa kakatrabaho. Ngayon ay unti-unti nang humihilom. Annalyn, noong una kitang nakita sa party, ang nakita ko lang ay isang pagkakataon.
Isang paraan para makapaghiganti. Pag-amin niya, tinitigan niya ako sa mata at nakita ko ang kaluluwa niya na nakabukas para sa akin. Pero nagkamali ako. Sa bawat araw na kasama kita, sa bawat tapang na ipinakita mo, tinuruan mo akong mabuhay ulit. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahot na velvet. Kinabahan ako. Walter. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi singsing ang bumungad sa akin, kundi ang lumang panyo ni Tita Fatima. Ang panyong naging simula ng lahat. Pero sa ibabaw ng panyo, may nakapatong na isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Ang panyong ito ay simbolo ng nakaraan, sabi niya. Simbolo ng sakit at sakripisyo. Pero ang singsing na ito ang simbolo ng hinaharap. Lumuhod siya. Dito, sa ilalim ng kalangitan ng Singapore, walang camera, walang script, walang audience. Kami lang dalawa. Annalyn Santos, tapos na ang pagpapanggap. Ayoko na ng fake marriage. Ayoko na ng script. Ang gusto ko ay totoo. Gusto kong maging asawa mo, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kaligayahan na halos hindi ko na kayang i-contain. Pero Walter, katulong lang ako dati. Magkaiba ang mundo natin. Umiling siya. Ikaw ang nagturo sa akin na ang dangal ng tao ay wala sa yaman o posisyon. Ikaw ang pinakamayamang tao na kilala ko, Annalyn. Dahil sa laki ng puso mo. Kaya please, hayaan mong pagsilbihan naman kita habang buhay. Wala nang duda. Wala nang takot. Oo, Walter. Bulong ko. Oo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa halik na pinagsaluhan namin, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo kaming dalawa sa harap ng isang bagong building. Nakasulat sa malaking signage, Fatima Salgado, Foundation, Center for OFW Welfare and Justice. Maraming tao, mga reporter, mga opisyales, at higit sa lahat, mga OFW na katulad ko dati. Mga pagod, takot, at nangangailangan ng kakampi. Hinawakan ni Walter ang kamay ko. Mahigpit. Handa ka na ba, Mrs. Barosa? Tanong niya nang nakangiti. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa mga taong naghihintay sa amin. Dati, isa lang akong biktima na naghahanap ng matataguan. Ngayon, ako na ang magiging boses ng mga hindi naririnig. Ang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang sakit ay naging lakas. Handa na ako. Sagot ko ng may buong pagmamalaki. Simulan na natin ang totoong laban. Huwag mong kalimutan, Walter. Ang kasal na ito, hindi lang ito tungkol sa atin. Ito ang ating pangako ng katarungan at pag-asa para sa lahat ng tulad ko. Tumingin sa akin si Walter. Ang mga mata ay puno ng respeto at pagmamahal. Handa akong makipaglaban kasama ka, Annalyn. Ngayon at habang buhay.